Genius Daddy in the City Kabanata 4. Iba ang kahusayan ng pagtatrabaho sa malalaking kumpanya. Sa sandaling sumali si Ye Chen sa kumpanya, natapos niya ang iba't ibang mga pamamaraan, kabilang ang mga work card, salary card at iba pang mga bagay. Mayroong halos 100 tao sa departamento ng pagbebenta. Maliban kay Liu Feng at iba pa, hindi alam ng iba ang relasyon ni Ye Chen at Ye Wen, kaya medyo masigasig ang kanilang saloobin kay Ye Chen. Sa buong araw, nakaupo si Ye Chen sa opisina na pamilyar sa impormasyon ng negosyo ng kumpanya. Nang makitang paalis na siya sa trabaho, iminungkahi ni Liu Feng na pumunta ang lahat sa internet cafe upang kumain ng manok sa ika-4 na hanay pagkatapos kumain. Agad siyang nakatanggap ng malakas na suporta mula kay Joe Kai at iba pa. Patok na patok ang larong kumakain ng manok sa sandaling ito ay lumabas, lalo na ang mga kabataan tulad ni Liu Feng. Bagamat ang isang tao ay maaari ding bumuo ng voice team kasama ang kanyang mga kasamahan sa bahay, hindi pa rin ito kasing ganda ng pag-upo at paglalaro ng magkasama. Hindi napigilan ni Ye Wen ang panghihikayat ng lahat, kaya kinailangan niyang tumawag sa bahay at sabihing babalik siya mamaya. Palihim na umiling si Ye Chen, nagpaplanong bumalik upang kunin ang tawag ng pangalawang tiyuhin ni Mengmeng kapag wala na siya sa paaralan. Sinabi ng pangalawang tiyuhin na nag-aalala siya kay Ye Wen at hiniling kay Ye Chen na samahan siya para alagaan ito. Dahil hindi makatakas, sa wakas ay tinawagan ni Ye Chen ang kanyang ina at hiniling sa kanya na sunduin si Mengmeng mula sa paaralan. Marvin Ye, mag-online tayo, pupunta ka. Tumingin si Liu Feng kay Ye Chen at nagtanong. Sinulyapan ni Ye Chen si Ye Wen at mahinang sinabi, go. Kumunat ang noo ni Ye Wen, pakiramdam na si Ye Chen ay talagang tagasunod, at sinusundan niya kahit saan siya magpunta. Natigilan din si Liu Feng, at pagkatapos ay tumawa. Sa kanyang opinyon, sa wakas ay natanto ni Ye Chen ang agwat sa pagitan niya at niya pagkatapos sumali sa kumpanya, kaya gusto niyang mapagan ang relasyon. Sa gabi, Mandala Internet Cafe. Isang Camaro at isang Honda CR-V ang nakaparada sa pasukan ng Internet Cafe. Nanguna si Liu Feng sa paglabas ng kotse, tumangala sa internet cafe na nasa harapan niya at sinabing, ito ang pinakamagandang internet cafe sa buong East Street. Hindi lang komportable ang kapaligiran, maganda ang mga accessory ng computer at internet speed, at ang bayad sa internet lang ay nagkakahalaga ng 12 yuan kada oras. Pagkasabi noon, lumingon si Liu Feng at sinulyapan si Ye Chen na may kalahating ngiti. Ikaw bastard, marahil ay hindi mo pa naririnig ang tungkol sa mga internet cafe na nagbebenta ng 12 yuan bawat oras, lalo pa ubusin ang mga ito. Ngunit mukhang walang pakialam si Ye Chen. Bangantong hininga si Liu Feng sa loob at iwinagayway ang kanyang kamay, pumasok ka, at ipakilala sa iyo ang isang tao. Sunod-sunod na pumasok ang isang grupo ng mga tao. Napakalaki ng internet cafe, mahigit 300 machine, wala pang kalahati ng tao ang nakaupo, at may purong babaeng network manager na nakatayo sa bar, napapalibutan ng mga beverage machine, leisure area, fitness area, at iba pa. Hindi direktang hinayaan ni Liu Feng ang network manager na patakbuhin ang makina, ngunit dinala ang lahat sa isang sulok ng internet cafe na kakaunti ang mga tao. Nakita ko ang isang binata na nakaitim na vest na may sigarilyo sa bibig na nakaupo, namumura sa kulay abong larawan na kumakain ng manok. Ikalimang kapatid. Humakbang si Liu Feng para kumustahin, at iniabot ang isang malambot na tsina. Ibinaling ng binata ang kanyang ulo upang ipakita ang isang hindi mapapantayang magaspang na mukha at dalawang brasong puno ng kalamnan. Pagkatapos kunin ang sigarilyo, ngumiti siya at sinabing, narito si Xiao Feng. Si Ye Wen, Joe Kai at iba pa ay nahihiyang tumingin sa binata, na para bang medyo natatakot sila sa kanyang hitsura. Matapos maglabas ng lighter si Liu Feng at sinindihan ito, lumingon siya at sinabi sa lahat, hayaan mong ipakilala ko sa inyo, ito ang ikalimang kapatid, at sakop niya ang buong East Street. Ang lahat ay agad na nakakasindak, at okay lang na makapaghalo hanggang ngayon, na halatang hindi normal. Si Joe Kai, Ye Wen, Zhao Chen, at Zhang Li ay humakbang pasulong at isa-isang tinawag ang ikalimang kapatid. Hindi natinag si Ye Chen, at sumulyap lang sa binata at nawala ng interes. Huminga ng sigarilyo ang binata at ngumiti ng may kasiyahan, dahil kaibigan ito ni Xiao Feng, kaibigan ko rin ito ni Chen Wu. Maaari kang maglaro ng may kumpiyansa, at maaari mo akong tawagan anumang oras kung mayroon kang anumang mga katanungan. Sa pagtatapos ng talumpati, tumingin siya kay Ye Chen sa tabi niya, na may malamig na ngiti, sino ito? Dahil ngayon lang siya binati ng lahat ng may paggalang, ngunit hindi ginawa ni Ye Chen. Sa loob ng ilang sandali, sina Joe Kai at Zhao Chen ay parehong tumingin kay Ye Chen ng may pagmamalaki, na sana ay galitin niya ang ikalimang kapatid. Fifth kuya, newcomer to our company. Medyo naive ako. Pag-aral ko talaga siya pagbalik ko. Liu Feng ay nanunuya ng palihim, ngunit ang kanyang bibig ay mapagkunwari. Mataimtim na sinabi ni Chen Wu, kung ikaw ay mangmang, dapat kang may mahusay na pinag-aralan. Sa lipunan ngayon, ang mga ignorante ay magdurusa ng husto. Sige. Tuwang-tuwa si Liu Feng. Pagkatapos noon, muling naglaro si Chen Wu, at dinala ni Liu Feng ang lahat pabalik sa bar upang i-on ang makina. Nang turn na ni Ye Chen, nagtanong si Joe Kai, Ye Chen, bakit hindi ka naglalaro? Wala ka namang pera di ba? Pwede naman akong humiram sa'yo kaya hindi mo na kailangan pang bayaran. Nagkunwaring bukas palad si Liu Feng at gusto siyang bayaran. Bahagyang tumanggi si Ye Chen, hindi ako mahilig maglaro.
Nawala siya ng ilang taon, at hindi niya maintindihan at hindi interesado kung ano ang kakainin ng manok o League of Legends. Naikuyong ni Yewen ang kanyang mga kamao ng mahigpit, namumula ang kanyang mukha. Hindi ba ilang dosenang box lang ang internet? Hindi mo kayang tiisin. Kung ganoon ang kaso, anong ginagawa mo dyan? Sinadya mo akong ipahiya sa harap ng lahat. Kalimutan mo na, mahilig siyang maglaro o hindi. Naiinip na sabi ni Zhao Chen, at naglakad papunta sa boarding area na may ID card na sinisingil ng pera, at pumili ng mas magandang lokasyon na mauupuan. Kinuha ni Liu Feng ang kamay ni Yewen at umupo din doon. Hindi nagtagal, ilang tao ang sumakay sa laro at nagsimula sa paglalakbay ng pagkain ng manok. Umupo si Ye Chen sa isang tabi at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit may ilang tao na pumasok sa internet cafe. Ang pinuno ay isang binata. Parang lasing ang binata at ay nalalaya ng iba. Matapos tumayo ng matatag ang binata, suminok siya at sinulyapan ang kalasinggan ng buong internet cafe, lumabas kayong lahat kasama si Lao Su. Umalis kayo, ito. Itong lumang internet cafe. Sakop ang Lao Su. Habang bumababa ang boses niya. Natahimik ang buong internet cafe sa isang iglap, at lahat ay napatingin sa kanya. Ang ilang mga taong may masamang ugali ay hindi namamalayan na ibinuka ang kanilang mga bibig at nais na pag-alitan, ngunit pagkatapos makita ang ilang matipunong lalaki sa likod ng binata, bigla nila itong isinara. Bibig. Alam ng matatalinong tao na hindi madali ang mga taong ito. Lumapit ang nagulat na babaeng network manager at nanginginig na sinabi, "Itong Ginoo, huwag po sana." Nakuha. Sinampal siya ng binata sa mukha at malabong sinabi, "Lumabas ka. Lumabas ka, ako." Nagbibilang ako ng 1, 2, 3. Wow! Ang buong internet cafe ay nagkagulo, at ang mga tao ay sumugod sa pintuan. Wala na silang oras para mag-check out at bumaba ng eroplano, at halos mawala na sila sa isang kisap mata. Si Ye Chen at Liu Feng lang ang natitira. Nagbago ang magandang mukha ni Ye Wei, at nilapitan niya si Liu Feng nang hindi namamalayan. Nauutal na sabi ni Zhang Li, "Paano kung? Bakit hindi rin tayo pumunta? Hindi na kailangan." Ang internet cafe na ito ay sakop ng ikalimang kapatid. Si Liu Feng ay ngumiti ng walang pakialam, tumayo at naglakad papunta kay Chen Wu, at nagtanong, "Ikalimang kapatid, sino sila?" "Pupunta ako at magtatanong." Naglakad si Chen Wu patungo sa bar, ang kanyang mukha ay medyo pangit. Ang internet cafe na ito ay sakop niya, at ang may-ari ng internet cafe ay nagbabayad din ng bahagi ng pera buwan-buwan. Ngayon, siya ay labis na nababagabag sa mga tao, paano si Chen Wu ay tatambay sa hinaharap. Tumingin si Chen Wu sa lasing na binata at nakangiting sinabi, "Itong kapatid na lalaki." Sa ilalim ni Chen Wu, lahat ng makatingin sa daan ay tatawagan akong ikalimang kapatid, ikaw. Nakuha. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay sinampal siya sa mukha, at puno ng paghamak ang binata, "Wala akong pakialam sa panglima mong kapatid, star lang, kapag hindi ka nakalabas, ikaw ang bahala." Ang mukha ni Chen Wu ay pangit na parang nakain ng langaw, at nanguna siyang sipain ang binata, "Maaari akong pumunta sa iyong ina, maglakas loob na manggulo sa aking site." Ang binata ay bumagsak sa lupa sa isang iglap, at ang mga ekspresyon ng mga tao sa tabi niya ay nagbago, at lahat sila ay sumugod kay Chen Wu. Nabugbog ang panglimang kapatid, ibigay mo. Si Liu Feng, na nasa audience, ay puno ng sigasig, at nagmamadaling umakyat ng may sumigaw. Alam na alam niya kung sino ang nasa likod ng ikalimang kapatid. Kung tutulong siya sa oras na ito, marami siyang matatanggap na benepisyo mamaya. Sa sandaling nakasakay na siya, nag-alinlangan sandali si Zhou Kai, pagkatapos ay nagmamadaling umakyat habang nakadikit ang mga ngipin. Ilang sandali pa ay nagsama-sama ang dalawang gang, at sa sobrang takot ng babaeng network administrator ay naglupasay siya sa isang sulok at hindi nang ahas na gumalaw. Nagmamadaling tinapakan ni Yewen ang kanyang mga paa, paano ito naging ganito? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Napalunok si Zhao Chen ng laway, biglang napansin si Ye Chen sa tabi niya, at malamig na sinabi, "Ye Chen, bakit hindi ka sumakay?" Parehong sumakay sina Liu Feng at Zhou Kai, "Lalaki ka pa ba?" Tama, kanya-kanyang tao ang lahat, at talagang pinapanood mo silang binubugbog ng malamig na mga mata, sayang ka lang. Sigaw ni Zhang Li. Kinagat ni Yewen ang kanyang labi at tumingin kay Ye Chen ng may pagkabigo. "Hindi ko akalain na napakakuripot at selfish mo." Pagkatapos ay malapit na siyang magmadali upang tumulong, hinawakan siya ni Ye Chen, ang kanyang mga mata ay nanatili sa pattern ng ulo ng lilang lobo sa palso ng lasing na kabataan, at same time na sinabi, "Huwag kang pumunta, hindi ito ganoon ka-simple." Hindi sa natatakot siya, ngunit ang kanyang misyon ay protektahan ang kaligtasan ni Yewen. As for the rest, anong kinalaman mo sa kanya? Hayaan mo na. Nahirapan si Yewen. Sa oras na ito, natapos din ang santukan doon na nanalo sina Liu Feng, Chen Wu at iba pa. Diniinan ni Liu Feng ang lasing na binata at patuloy na sinampal ito sa mukha, "Hayaan mong maging mayabang ka, hayaan mong magpanggap kang B." Literal na ginawa niyang ulo ng baboy ang binata. Okay. Huminto si Chen Wu. Matapos tulungang bumangon ang lasing na binata, mahigit kalahating oras din itong nagising. Tinakpan niya ang kanyang ilong at tumingin kina Liu Feng at Chen Wu daw na may hinanakit, "Patay na kayong lahat, lakasan ninyong talunin ako, patay kayo." Ngumisi si Liu Feng, "Hinihintay kita, tandaan mo, ako, Liu Feng, ang bumugbog sa iyo sa ulo ng baboy. Umalis ka na." Sigaw ni Chen Wu.
Napailing ang lasing na binata at mabilis na pinalabas ng internet cafe. Sa sandaling umalis sila, nagmamadaling tinabig ni Ye Wen ang kamay ni Ye Chen at lumakad, tinitingnan si Liu Feng pataas at pababa. Liu Feng, okay ka lang. Ayos lang, ano ang magagawa mo sa ilang matigas na panulat? Walang pakialam na iwinagayway ni Liu Feng ang kanyang mga kamay, na may mag-ara at kalmado ang ekspresyon sa kanyang mukha, at muling sinabi, ngunit ang ikalimang kapatid ay talagang mabangis ngayon lamang, 3 suntok at 2 sipa. Tanging ang mga apo lamang ang nabugbog. Tinapik ni Chen Wu si Liu Feng sa balikat, Xiao Feng, salamat ngayon lang, magiging kapatid ka na ni Chen Wu mula ngayon. Tuwang-tuwa si Liu Feng. Bagamat isang tao lamang si Chen Wu, hindi karaniwan ang kanyang enerhiya, lalo na ang mga taong nasa likod niya. Takot na takot ang mukha ni Ye Wei, at tumigil siya sa pagsasalita, ikalimang kapatid, wala tayong gagawin, tama. Huwag kang mag-alala, bumalik ka at maglaro ng may kapayapaan ng isip. Sa akin dito, walang nang-ahas na manggulo. Nagsindi ng sigarilyo si Chen Wu, bahagyang ngumiti, at lumakad para makipag-chat sa babaeng webmaster na nakaupo sa lupa. Oo, ayos lang, teritoryo ito ng ikalimang kapatid. Nangako si Liu Feng na aliwin siya, pero na, hindi pa huli ang lahat para kumain tayo ng manok at bumalik. Pagkatapos niyang sabihin ito, ganap na gumaan ang loob ng ibang tao, at wala na silang ibang iniisip. Ang sakuna ay nalalapit na. Palihim na umiling si Ye Chen. Hindi mahalaga na umiling siya, nagkataon lang na nakita ni Zhao Chen, ang ngiti sa mukha ni Zhao Chen ay biglang nanlamig, oo, ano ang ibig mong sabihin sa pag-iling mo? Walang saysay. Mahinang sabi ni Ye Chen. Tinitigan siya ni Zhao Chen ng masama, tumingin kay Liu Feng at Minishan, Liu Xiao, 3 lang ang lalaki dito, ikaw at si Zhou Kai ay parehong sumugod kanina, ngunit may isang taong duwag kaya hindi sila nang ahas na lumabas. Oo, mapapatunayan ko. Kahit ang mga babae ay mababa. Kahit ngayon lang gusto ka ni Wenwen na tulungan ka. Sinabi ni Zhang Li, na natatakot na ang mundo ay hindi magulo. Nang marinig ito, sinulyapan ni Liu Feng si Ye Chen ng masama, at halos tawagin siyang basura. Kalimutan mo na, ituloy natin ang laro. Malamig na sabi ni Ye Wen, nakaramdam ng labis na pagkadismaya kay Ye Chen. Ang grupo ay bumalik muli sa computer at muling nagsimula ang laro. Naglakad si Ye Chen sa likod ni Ye Wen at hinikayat, Wenwen, gumabi na, bakit hindi tayo bumalik, o dapat mag-alala ang pangalawang tiyuhin? Hindi mo ba nakita na busy ako? Kung gusto mo, mauna ka. Naiinip na sagot ni Ye Wen. Tumawa si Zhang Li at sinabing, pinsan ka lang ni Wenwen, at mas maluwag ka kaysa sa kanyang mga magulang. Tama, kung may nangyari talaga, hindi na kayo katulad ng dati. Si Liu Xiao at Zhou Kai lang ang makakapaglaro sa critical moments. Pinahit ni Zhao Chen ang kanyang ulo at sinakal siya. Ngumiti si Ye Chen, at hindi na nangungumbinsi, tumalikod at naglakad patungo sa pintuan ng internet cafe. Nakagawa ka ng sapat na katwiran. Ilang hakbang lang ang layo, si Ye Chen ay hindi namamalayan na tumingin sa labas ng internet cafe, na parang may naramdaman, hindi niya maiwasang sumimangot. Oo naman, oras na para dumating. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin. May sarkastikong arko sa sulok ng kanyang bibig, dir-diretso siyang naglakad pabalik, humanap ng mauupuan, at tahimik na nagsindi ng sigarilyo. Gayunpaman, sinabi ni Chen Wu na pagkatapos ayusin ang babaeng administrator ng network na harapin ang magulo na eksena, ilalabas na sana niya ang kanyang mobile phone para tumawag, at biglang nakarinig ng kalabog, at nagmamadaling lumingon. Nakita kong nabasag ang salamin na pinto ng internet cafe, at 20-30 lalaking nakasot at leather na sapatos ang sumugod na hamarang sa pinto. Nang marinig ang tunog, si Liu Feng at ang iba pa na naglalaro doon ay nagulat din, at hindi namamalayan na tumayo mula sa stall. Matapos makita ang mga tao sa pintuan, nagulat silang lahat. Nilunok ni Liu Feng ang kanyang laway ng palihim, at isang kakilakilabot na kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Hindi kaya ngayon lang ang mga taong ito ay tinawag ng batang iyon. Bahagyang nagbago ang mukha ni Chen Wu, na parang may naisip, nagmamadali siyang humakbang pasulong at nakangiting sinabi, nasaan kayo? Sa kanyang palagay, kahit na ang mga taong nasa harapan niya ay ang mga katulong na tinawag ng bata kanina, basta't sinira niya ang pangalan ni Kuya Poisonous Snake, hinding-hindi maglalakas loob ang kabilang partido na manggulo. Chen Wu, napakayabang mo. Sino ang nakakaalam na malamig na boses ang dumating sa oras na ito? Sa pagbagsak ng boses na ito, ang 20-30 malalaking lalaki na nagbabantay sa pinto ay dahan-daang nagsilabasan, at pagkatapos ay lumabas sa labas ang isang binata na may malungkot na mukha. Sa likod ng binata ay may isang lalaking may benda sa mukha, parang mommy. Ang lalaki ay nakatingin kay Chen Wu, Liu Feng at iba pa na may galit at madilim na mga mata. Sa sandaling makita niya ang binata, agad na nagbago ang ekspresyon ni Chen Wu, lason. Kuya Poisonous Snake. Viper kapatid. Namutla ang mukha ni Liu Feng. Si Brother Viper, isa sa 4 na dakilang hari sa ilalim ng kapatid na leopard, ay kilalang walang awa sa East Street na ito, pabayaan siya, kahit na dumating ang kanyang tiyuhin, magalang niyang tatawagan si Brother Viper. Chen Wu, kaya mo yan, maglakas loob kang talunin ang kagalang-galang na panauhin ni Brother Leopard. Si Brother Poisonous Snake ay humakbang pasulong na may isang sipa, at si Chen Wu ay nasipa sa lupa sa mismong lugar, hindi nang ahas na kumilos.
Nang marinig ni Chen Wu ang mga salitang, Brother Leopard, biglang naramdaman ni Chen Wu ang pag-ikot ng mundo saglit, at halos hindi maiihi ang kanyang pantalon, Brother Viper, ito. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi niya akalain na ang lalaki kanina ay talagang bisita ni Kuya Leopard. Hindi maintindihan. Malamig na ngumiti si Brother Viper, tumangala sa mommy sa tabi niya, at nakangiting sinabi, Young Master Do, paano mo malulutas ang problemang ito? Putulin mo ang iyong mga kamay o patayin mo na lang sila. Gagawa agad ako ng magandang ahas para sa iyo. Umalis ka na. Tinulak siya ni Du Xiao palayo. Una, tinapakan niya ang mukha ni Chen Wu. Ang sipa na ito ay direktang nagpabaligtad kay Chen Wu, ngunit si Chen Wu ay hindi nang ahas na lumaban. Sa halip, muli siyang lumuhad ng tapat. Ang eksenang ito ay nagpasindak kay Liu Feng at sa iba pa. Lalo na si Liu Feng, na malakas na umindayog sa ilalim ng kanyang mga paa, na parang anumang oras ay maaaring lumuhod. Gaano man siya katanga, naiintindihan niya na ngayon lang siya nakagawa ng isang malaking sakuna at nasaktan ng isang taong hindi niya kayang bayaran. Binigyan pa ni Du Xiao ng ilang sampal si Chen Wu, at pagkatapos ay dahan-daang naglakad patungo kay Liu Feng at sa iba pa, na nakatutok kina Liu Feng at Zhou Kai, at ngumisi, naaalala kita, Liu Feng, sinaktan mo ako ngayon lang. Nang marinig ito, hinailan ni Zhao Chen ang damit ni Ye Wen at nauutal, Wen, bakit hindi? Mauna na tayo. Sa kasong ito, ang katapatan at pagkakaibigan na dating bukas at sarado sa nakaraan ay pawang mga biro. Hindi niya maalala na kinutya niya si Ye Chen bilang isang basura noon. Napakagat ng labi si Ye Wen at nanatiling hindi gumagalaw, puno ng determinasyon ang kanyang mukha. Nagtago pa si Zhang Li sa likod ni Zhou Kai at nanginginig. Paf! Hindi napigilan ni Liu Feng na lumuhad ng husto sa lupa, itinaas ang kanyang kamay at sinampal ang sarili sa mukha, umiiyak, Du Xiao, may mga mata ako at hindi ko alam ang Mount Tai, at sana ay hindi mo maalala ang kontrabida. Sa sandaling ito, siya ay hindi na walang malasakit at tiwala, tulad ng isang aso na kumakawag ng kanyang buntot ng desperadong awa. Hindi mo alam ang Mount Tai sa iyong mga mata, tama. Hindi alam ni Du Xiao kung saan makakahanap ng bote ng beer, at hinampes ito sa ulo ni Liu Feng. Hindi naaalala ng mga matatanda ang mga kontrabida, hindi ba? Du Xiao ay dumura, at nang siya ay sasampalin na sana, isang galit na boses ang tumunog. Tama na, kapag tumawag ulit ako, tatawag ako ng pulis. Si Ye Wen ang nagsalita, nakagat ni Ye Wen ang kanyang labi at pinandilatan siya ng gulat at galit. Nang marinig ito, halos mahimatay si Liu Feng sa lupa. Tanga, sinusubukan mo ba akong patayin? Tumawag ng pulis. Tumawa si Du Xiao, tumingin pabalik kay Brother Viper at sa iba pa at sinabing, Chi. Sabi niya gusto niyang tumawag ng pulis. Nagtawanan din si Kuya Viper at ang iba, parang may narinig silang nakakatawa. Tumalikod si Du Xiao at itinaas ang kanyang kamay para bigyan si Ye Wen ng isang sampal sa mukha. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at may malaswang tingin sa kanyang mga mata, Yu. Medyo maganda pa rin, no wonder he speaks so boldly. Magaling din ang dalawang ito. Ang mga tingin ni Du Xiao ay dumaan kina Zhao Chen at Zhang Li, at dinilaan ang kanyang mga labi, bigla akong nagbago ng isip at sinampal ako sa tatlong asong ito. Siya! Agad na namutla ang mukha ni Ye Wen, at si Zhao Chen ay nanginginig, hindi. Hindi. Mahigpit na kinuyam ni Zhang Li ang kamay ni Zhou Kai, nanginginig ang kanyang maselang katawan. Tumingin si Zhou Kai kay Chen Wu na nakaluhod doon na may hitsura ng kawalan ng pag-asa, ikalimang kapatid, pakiusap na makiusap kay Brother Snake, at sabihin sa kanila na huwag. Huwag mong pakialaman ang aking kasintahan. Hindi gumalaw si Chen Wu. Chen Wu. Hindi niya kayang protektahan ang sarili niya, kaya nagsusumamo pa rin siya para sa iyo. Pumunta ka, sundin ang mga tagubilin ni Du Xiao at kunin ang 3 puta. Tandaan, huwag iwanan ang iyong pantalon sa kaligtasan, at pagkatapos ay imulat ng lahat ang kanilang mga mata. Buksan ang karne. Ngumisi si Kuya Viper, saka ikinaway ang kamay. Kaagad sa likuran niya, 3 malalaking lalaki na nakasot ang lumabas kay Ye Wen at sa iba pa. Nang inig ang maselang katawan ni Ye Wei, dahan-daang bumagsak ang kanyang mga luha, at pinaikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, isang boses na walang anumang emosyon ang tumunog. Maglakas loob kang hawakan siya at subukan. Ang biglaang tunog na ito ay hindi masyadong maliit, ngunit ito ay maririnig sa lupa, at umabot sa pandinig ng lahat. Biglang tumahimik ang internet cafe. Sinong baliw? Natigilan ang ekspresyon ng lahat, at agad nilang sinundan ang boses at nakita ang isang binata na nakaupo sa isang upuan sa ikatlong hanay ng mga kompyuter. Ordinaryo ang itsura ng binata, may sigarilyo sa bibig, hindi nalaglag ang kalahati ng abo ng sigarilyo, sukdulang walang pakialam at tamad ang kanyang kilos, kahit sa mukha ng malamig na mga mata ng lahat ay nakaupo pa rin siya na parang walang nangyari. Nanginginig ang katawan ni Ye Wen, ngunit medyo pamilyar ang boses, lumingon siya sa likod, at nagmamadaling tinakpan ang kanyang mga labi gamit ang kanyang mga kamay. Siya yun. Ang nanginginig na katawan ni Zhao Chen ay biglang nanlamig, at ang kanyang mukha ay puno ng hindi kapani-paniwalang kulay. Ye Chen. Napatulala sina Zhang Li at Zhou Kai. Si Liu Feng sa lupa ay nagpakita pa ng isang makamulto na ekspresyon, at pagkatapos ay nginisyan. Tanga! It's such a time? How dare you say something like that? Hindi mo ba nakita si Chen Wu do na nakaluhod sa lupa at duwag na parang apo niya?
Nais niyang patuloy na mamatay si Ye Chen, upang maakit niya ang galit sa kanyang sarili, at baka mawala ang galit ni Du Xiao at Brother Viper pagkatapos ng insidente. Matapos mawala ng malay si Ye Wen saglit, agad siyang nag-react, tumingin kay Ye Chen at pinagalitan, baliw ka ba? Walang kinalaman ang bagay na ito sa iyo mula sa simula hanggang sa huli, bilason mo. Tumayo si Ye Chen para protektahan siya sa ganoong oras. Magiging kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi siya naantig, ngunit higit pa rito ay galit at puot. Sa akin dito, walang makakagalaw sa'yo. Bahagyang umiling si Ye Chen, na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, na para bang nagsasabi siya ng katotohanan. Ako si Kao, Shabby. Halos hindi siya pag-alitan ni Liu Feng, at nagsimula siyang magsisi na dinala ang lalaking ito sa internet cafe. Ang bagay ay sapat na malaki na, at ngayon, sa kanyang mga salita nang hindi sineseryoso ang sinuman, ito ay tulad ng pagtulak sa labanan sa isang kasukdulan. Sure enough, isang malakas na tawa ang sumunod. Hahaha. Saan galing itong meme na to? Napatawa ako. Galit na tumawa si Du Xiao, sa tabi mo, walang maglalakas loob na hawakan siya, tama ba? Pagkasabi niyan, diretso siyang tumakbo papunta kay Ye Wen. Hindi sinasadyang ipinikit ni Ye Wen ang kanyang mga mata, tapos na ang kanyang puso. Boom! Isang malakas na ingay ang dumating, nagmamadaling iminulat ni Ye Wen ang kanyang mga mata at nakita na si Du Xiao, na lumakad patungo sa kanya kanina, ay lumipad palabas na parang bulsa ng basahan, at malakas na humampas sa bar. At may lumitaw na figure sa kanyang harapan. Ye Chen. Kinusat ni Ye Wen ang kanyang mga mata at ganap na hindi nakapagsalita. Paano ito posible? Natatakot na sabi ni Liu Feng dahil nakita niya lang na sinampal ni Ye Chen si Du Xiao ng isang sampal lang. Si Zhao Chen at ang iba ay nagpakita ng mapurol na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Inalis ni Ye Chen ang abo, tumingin kay Du Xiao na tinulungan pababa doon, at ngumisi, sabi ko, walang makakagalaw sa kanya kasama ko. Lasong ahas, ano pa ang ginagawa mo? Patayin mo sila para sa akin. Galit na umungol si Du Xiao, pinupunit ang sugat at paulit-ulit na umuubo dahil sa sobrang lakas. Ibigay mo sa akin, buhay o kamatayan. Ang makamandag na ahas ay marahas na iwinagayway ang kanyang kamay, at pagkatapos ay nanguna sa pagkuha ng upuan at nagmamadaling lumapit kay Ye Chen, na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Si Du Xiao ay isang panauhin na inimbitahan ni Brother Leopard. Ngayon ay may nangyari sa kanyang site. Kung hindi niya ito mahawakan ng maayos, malas siya sa kanyang pagbabalik. Sa pagtingin sa 12-12 ng mga taong nagkukumpulan, si Zhao Chen ay nakaupo sa lupa habang ang kanyang puwitan ay nasa lupa, halos himatayan sa takot, at itinuro ang ilong ni Ye Chen at pinagalitan, kasalanan mo ang lahat, bastard, okay lang, kailangan din nating sumunod. Malas. Bahagyang inangat ni Ye Chen ang kanyang ulo, at tumingin kay Brother Viper na nagmamadaling lumapit na may kalahating ngiti. Kapag nalalapit na ang kamatayan, maaari pa siyang tumawa. Malamig na ngumiti si Brother Viper, at nang dudurugin na sana niya ang upuan sa kanyang kamay, biglang nagbago ang kanyang mukha, na parang may naisip, dali-dali siyang huminto, at tinitigan si Ye Chen ng may dilat na mga mata sa hindi makapaniwala, ikaw. Ikaw oo. Matapos makita ng malinaw ang mukha ni Ye Chen, bigla niyang naisip ang isang tao. Ang taong iyon ang gumawa ng kaguluhan sa clubhouse ilang gabi na ang nakalipas. Tulad ng isang Diyos ng digmaan, una niyang pinalaya si Wu Changchun, at pagkatapos ay pinutol ang daliri ni Brother Leopard sa sobrang pagmamalabas na paraan. Pagkatapos, mahigpit na ipinagutos ni Brother Leopard sa lahat na huwag saktan ang taong ito. Sa loob ng ilang sandali, tumama sa kanyang puso ang matinding lamig, at si Brother Viper ay natakot, napalunok ng kanyang laway nang may sasabihin pa sana siya. Isang malakas na sigaw ang dumating. Roll. Isang rolling word ang dahilan kung bakit halos mawala ng loob si Brother Poisonous Snake, puno ng takot ang mukha niya. Siya yun. Siya yun. Ang boses na ito, ang tono na ito, ay eksaktong pareho. Hindi maaaring magkamali. Sa gulat na ekspresyon ng lahat, nakita ko si Brother Viper na nilunok ang kanyang laway, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo ng galit na galit patungo sa entrance ng internet cafe. Pagkatakbo pa lang niya ay sumunod na ang 20 o 30 tao sa likod niya. Natigilan si Du Xiao sa isang iglap, ikaw. Ikaw. Bago pa siya matapos magsalita ay may nagtakip ng bibig niya at binuhat siya palabas, at nawala siya sa isang kisap mata. Ang lugar ay patay na tahimik. Nanlaki ang mga mata ng lahat habang nakatitig sa lahat ng ito. Halos lumuwa ang mga mata ni Liu Feng, at tila natulala sina Ye Wen, Zhang Li, Zhao Chen at iba pa. Lumuhad si Chen Wu sa lupa at blanko ang tingin sa paligid. Sino ako? Nasaan ako? Maya-maya, nag-react ang lahat at sunod-sunod na nakahinga ng maluwag. Lahat ay tumingin kay Ye Chen na may komplikadong mga ekspresyon. Nagngangalit si Ye Wen. Ngayon lang niya naisip na may hinihintay siyang mamatay, ngunit sino ang nakakaalam na titigil si Brother Viper sa sandaling sumugod siya sa pangkalahatang lugar, at pagkatapos ay hinayaan siya ni Ye Chen na tumalikod at tumakas sa isang salita. Naramdaman na lang niya na medyo hindi siya maintindihan ng pinsan niya. Ibinuka ni Zhao Chen ang kanyang bibig at hindi maiwasang magtanong sa puso ng lahat, Ye Chen, kilala mo ba si Brother Viper? Sa ilang sandali, ang mga mata ng lahat ay nabaling kay Ye Chen, lalo na si Liu Feng. Kung hindi pangkaraniwan ang background ni Ye Chen, hindi ba ito nangangahulugan na ang ginawa niya at ng iba pa noon ay nagdulot ng kalamidad ng hindi nakikita? Sa pagtugon sa tingin ng lahat, nagkibit balikat si Ye Chen, hindi ko alam.
Kung ganoon bakit siya tumakas noong nakita ka niya? Hindi makapaniwalang tumingin si Jokai. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, hindi ko rin alam, siguro natakot ako sa akin. Maraming tao ang nakatingin sa akin, nakatingin ako sa iyo, at nalilito sila, at hindi sila sigurado kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Nagkunwaring nakakatawa si Zhang Li at sinabing, sasabihin ko lang, kung magaling ka talaga, bakit ka papasok sa kumpanya namin? Nang sabihin niya ito, nag-react din ang lahat. Totoo nga. Kung talagang nagagawa ni Marvin Ye na matakot si Brother Viper, bakit siya papasok sa trabaho sa kanilang kumpanya, kumuha ng basic salary na 2,500 a month, at magbihis ng napakasama. Naging aktibo muli ang nalulumbay na puso ni Liu Feng, at nagkusa siyang buhayin ang kapaligiran at sinabing, dapat ay si Brother Viper ang umamin sa maling tao, gabi na, balik na tayo. Sa pagtatapos ng talumpati, tumingin din siya kay Ye Chen at sinabing may matigas na mukha, nga pala, Ye Chen, bukas at makalawa ay Sabado at Linggo. Kailangan mong pumunta ng maaga sa susunod na Lunes, at bawal kang malate o ibabawas ang iyong sweldo. Tumanggaw si Ye Chen at umalis. Dinala ng grupo si Liu Feng sa malapit na ospital. Para naman kay Chen Wu, na nakaluhod sa lupa, walang nagbigay pansin. Sa parehong oras, Hongtai Senior Pribadong Club. Magalang na lumuhad si Brother Viper sa harap ni Lin Tai at mabilis na ikinwento ang nangyari. Patuloy na nagbabago ang mukha ni Lin Tai, at sa wakas ay bumaantong hininga, sigurado ka bang tama ang nabasa mo? Kuya Leopard, ginagamit ko ang ulo para magarantya na talagang walang mali, siya ang taong iyon. Nagmura si Kuya Viper. Yung taong yun. Baka sa mukha ni Lin Tai ang takot, naglakad patungo sa bintana at tumingin sa kalangitan sa gabi at sinabing, tama ang ginawa mo sa bagay na ito. Sana ay hindi magalit sa atin ang taong iyon dahil dito. Kuya Leopard, paano ang dusyaw? Nag-aalangan na sabi ni Kuya Viper. Malamig na sumengot si Lin Tai, na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, ano pa ang magagawa ko? Ibalik siya sa Jiangbei, ang basurang ito ay halos nagdulot sa akin ng isang kakila-kilabot na kapahamakan para kay Lin, kung hindi dahil sa mukha ng kanyang ama, napatay ko siya. Putulin siya. Nagulat si Brother Viper, mabilis itong sinamantala, at pagkatapos ay umatras. Pagkaalis niya, kinuha ni Lin Tai ang kanyang mobile phone at tumawag. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, isang napakadangal na boses na nagtatanong ang nagmula roon, Kuya Lin, ang anak ng aking bandido ay talagang naaresto sa iyong site. Nabuli, dapat mo ba akong bigyan ng paliwanag? Kuya Do, gusto pa ni Lin na humingi ng paliwanag sa'yo. Paulit-ulit nang inisya ni Lin Tai, at sasabihin na sana ang nangyari. Pagkatapos makinig, may tunog ng paglanghap, sigurado ka ba? Paano nagsisinungaling si Lin tungkol sa ganitong bagay? Matapos ang taong iyon ay gumawa ng kaguluhan tungkol sa aking club noong araw na iyon, nagpadala ako ng isang tao upang magtanong, at nalaman na ang taong ito ay nakumbinsi ang matandang lalaki ng pamilya Gu sa Kowloon Antique City. Nanakit ng mga tao mula sa himpapawid. Siya ay isang taong hindi mo kayang saktan. Mataimtim na sabi ni Lin Tai. Nagkaroon ng katahimikan sa telepono sa loob ng ilang segundo, at pagkatapos ay paus na sinabi niya, Kuya Lin, salamat sa iyo para dito, sa palagay ko ay may utang na loob ako sa iyo, mangyaring ibalik sa akin ang maliit na hayop na iyon sa magdamag, ibibitin ko siya sa isang puno. Talunin. Magalang. Ngumiti si Lin Tai at ibinaba ang telepono, nakatayong mag-isa sa tabi ng bintana ng mahabang panahon nang hindi nagsasalita. Sabi nga, walang dalawang araw. Ang taong ito ay nagmula sa 3 probinsya sa timog ng mundo, at hindi ko alam kung gaano kalakas ang isang bagyong uusad sa hinaharap. Ye Chen? Yuan Bupu? Inaabangan ko ito. Nang umuwi si Ye Chen, nalaman niyang pasado alas 9 na ng gabi. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay nakita niya ang anak niyang si Mengmeng na nakahiga sa mesa at gumagawa ng takdang aralin. Si Yehai at Hulan ay nanunood ng TV. Tatay. Agad na inilapag ng maliit na lalaki ang takdang aralin sa kanyang kamay, nagmamadaling lumapit kay Ye Chen na may pulang mukha, ibinuka ang kanyang mga kamay at sinabi sa isang gatas na boses, Tatay, yakapin, gusto ni Mengmeng na yakapin. Okay. Yumuko si Ye Chen upang suluhin ang maliit na lalaki, pagkatapos ay niyakap siya, hinaplos ang kanyang maliit na mukha, ang kanyang mukha ay napakalambot, mahal na anak, namiss mo ba ang iyong ama? Ayoko. Inabot ng maliit na lalaki ang kanyang balbas at humajejek. Ngumiti si Ulan at sinabing, sa puntong ito sa nakaraan, ang babaeng ito ay natutulog na, ngunit ngayon kailangan kitang hintayin. Kahit paano ko siya suyuan, hindi ako matutulog. Grabe si Lola, hindi pinapansin ni Mengmeng si Lola. Nang makitang siya ay na-demolish, tinakpan ng maliit na lalaki ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay, at sumilip kay Ye Chen sa isang lomat, Itay, saan ka nanggaling? Bakit ka bumalik ngayon? Magtatrabaho si tatay, at pagkatapos ay kumita ng pera para suportahan ang ating Mengmeng. Maingat na hinawakan ni Ye Chen ang mabilog na maliit na kamay ng maliit na lalaki at matigang nagpaliwanag. Napaluha ang maliit na lalaki. Tay, pinaghirapan mo. Narinig ni Ye Chen ang mainit na agos sa kanyang puso, at nakangiting sinabi, dahil alam mo na nagsusumikap si tatay, bakit hindi mo hinalikan si tatay? Grabe si Papa, nanonood sina Lolo at Lola. Ang maliit na lalaki ay biglang naging mahiyain, at ang kanyang boses ay kasing liit ng isang lamok. Umubo si Yehai at tumalikod kasama si Wulan, seryosong nakatingin sa TV.
Si Ye Chen ay tumawa at tumawa saglit, at pagkatapos ay hahayaan na niya ito, ngunit biglang inilapit ng maliit na lalaki ang kanyang maliit na bibig, hinalikan siya sa mukha, at pagkatapos ay nagmamadaling tinakpan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay, na parang pugo. Panahon na para baguhin ang tatay mo para halikan ka. Hinawakan ni Ye Chen ang lugar kung saan hinalikan ang maliit na lalaki, at ang kanyang puso ay puno ng ginhawa at saya. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit mas gusto ng karamihan sa mga pamilya na magkaroon ng mga anak na babae kaysa sa mga anak na lalaki. Ang anak na babae ay talagang maalaga ni tatay na maliit na padded jacket. Kaya niyang kumilos na parang layaw na bata at aliwin ang kanyang ama. Kung anak, nakulat ka na gusto mo siyang itulak sa lupa, habarin ang pantalon at bugbugin. Nag-iisip ng maganda. Ang maliit na lalaki ay inilibot ang kanyang mga mata sa kanya, pagkatapos ay nagpumiglas mula sa kanyang mga braso, at inihagis ang kanyang sarili sa mga bisig ni Hulan, napakayabang. Magiliw na ngumiti si Ye Chen, pagkatapos ay pumasok sa banyo upang maghilamos, at nang lumabas siya, nalaman niyang nakatulog ang maliit na lalaki sa mga bisig ng kanyang ina, tiningnan siya ni Ye Chen saglit, at minahal siya ng higit at higit, ang babaeng ito at ang kanyang ina ay naging mas katulad. Ilang sandali pa ay nakipag-chat siya sa kanyang mga magulang tungkol sa panayam bago bumalik sa silid. Kinabukasan ay Sabado, gustong isama ni Ye Chen ang maliit na lalaki upang maglaro, ngunit nakatanggap ng tawag mula kay Go Xiaokan, sinulyapan ni Ye Chen ang maliit na lalaki na nanonood ng TV, at pagkatapos ay tahimik na lumabas ng bahay at sinagot ang telepono, ano na? Sir, halos nahanap na namin lahat ng herbs na gusto mo. Magalang at diretsyong sinabi ni Go Xiaokan, ngunit kulang pa rin ang pangunahing damo. Nagmamadaling nagtanong si Ye Chen, anong gamot? Langit na bulaklak. Sa simula, ibinigay ni Ye Chen kay Gu Xiaokan ang listahan ng mga panggamot na materyales, hindi lamang ang gamot para sa panggagamot ng kanyang asawa, kundi pati na rin ang mga panggamot na materyales para kay Mengmeng upang pinuhin ang qi at mga pildores sa dugo, mga pildores sa utak ng dugo, at mga pildores na muling pagsilang, at sa araw na ito ang linghua ay isang pildores na nagpapadalisay ng dugo. Walang kapalit ang pangunahing materyal na panggamot ng Meropil. Medyo nadismaya si Ye Chen, at nang sabihin na niyang tapos na ito, bigla niyang narinig si Gu Xiaokan na maingat na sinabi, hinanap namin ang buong 3 probinsya at sa wakas ay nakita namin ang bagay na ito sa isang tindahan ng Chinese medicine, ngunit hindi nila ito ibinebenta. Bakit hindi ibenta? Naghalo si Ye Chen. Sinasabi na may kakaibang sakit ang anak ng may-ari nitong tradisyonal na tindahan ng gamot na Chino, at walang silbi ang paghahanap sa mga sikat na doktor, kaya't nag-alok siya ng gantimpala sa sikat na doktor upang gamutin ang kanyang anak na babae sa gastos ng Tianlonghua, at sinabi sa publiko na kung sino ang nagpagaling sa kanyang anak na may sakit, ang bulaklak na espiritu ng langit ay ibibigay. Pagkasabi noon, sinabi ni Gu Xiaokan, Sir, tingnan mo. Kaya ko itong gamutin. Bahagyang ngumiti si Ye Chen. Hindi siya marunong magpagaling, pero isa siyang cultivator. Para sa mga magsasaka, ang buhay, katandaan, sakit at kamatayan ng mga mortal ay malulutas sa pamamagitan ng espiritual na enerhiya o mga gamot na panggamot. Sige, hilingin ko kay Kuya Ho na sunduin ka kaagad. Nagulat at natuwa si Gu Xiaokan, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono, hindi pinaghihinalaan na may kahalumigmigan sa mga salita ni Ye Chen. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Ye Chen ng tawag mula kay Aho. Upang hindi magdulot ng hindi kinakailangang gulo, hiniling siya ni Ye Chen na huminto sa tarangkahan ng komunidad, binati ang kanyang mga magulang at si Mengmeng, at lumabas. Sa pagkakataong ito, hindi na minamaneho ni Aho ang Bentley na ginamit niya noong nakaraan, ngunit pinalitan ito ng itim na BMW. Magkagayunman, nagdulot pa rin ito ng sensasyon sa tarangkahan ng hindi mayaman na komunidad na ito, lalo na ang plaka ng lisensya ng compound ng militar na nakasabit sa sasakyang BMW, na naging dahilan ng paulit-ulit na pagkabigla ng ilang matapat na tao. Mayroong kahit ilang pamilyar na figure sa karamihan, sina Liu Feng, Ye Wen, Zhao Chen, Zhou Kai, Zhang Li. Sa sandaling nakita niya si Ye Chen, si Aho ay nagmamadaling lumabas ng kotse at magalang na nagsabi, Sir. Para sa binata sa kanyang harapan, ang kanyang puso ay napuno ng walang katapusang takot at paghanga. Pagkatapos ng lahat, binaril ng kabilang partido ang sarili niyang baril sa isang putok lang ng nakakagalit na enerhiya noong araw na iyon. Tara na. Tumanggaw si Ye Chen at sumakay sa kanyang BMW. Habang papalayo ang sasakyan, pinunasan ni Zhou Kai sa karamihan ang kanyang mga mata at sinabing, napansin mo ba na ang taong sumakay sa kotse ay kamukha ni Ye Chen? Kung hindi mo sasabihin na hindi ko pa nadidiscover, medyo nakaramdam ako ng kaba kapag sinabi mo. Biglang bulalas ni Zhang Li, na may pagtataka sa mukha. Malamig na ngumiti kaagad si Liu Feng, paano siya, hindi banggitin na ang plaka ng compound ng militar ay nasa kotse, ang BMW lamang ay nagkakahalaga ng 700,000 hanggang 800,000, at sa tingin mo ang may apelidong Ye ay kwalipikadong umupo dito. Oo, baka back image lang yon. Na may masamang tingin, lumingon si Zhao Chen kay Ye Wen at sinabing, Wen, pinsan mo si Ye Chen. Kilalang kilala mo ito. Sabihin ko sa iyo, ngayon lang ba siya naging iyon? Tahimik na tumingin si Ye Wen sa direksyon na dinarianan ng BMW, kumunot ang noo ng ilang segundo, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi dapat. Bagamat wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan sa pamilya ni Ye Chen, alam pa rin niya ang ilang bagay sa pamamagitan ng mga mata at tenga ng kanyang ina.
Halimbawa, ang mga magulang ni Ye Chen ay isa na nagbabantay sa pinto, ang isa ay naglilinis, at ang isa sa bahay ay may leukemia. Bata. Sa ganitong mga kondisyon ng pamilya, huwag mag-BMW, natatakot ako na ang pagbili ng tricycle ay maging isang problema. Nang marinig ang kanyang sinabi, si Liu Feng ay lihim na nakahinga ng maluwag, at sinabi sa mahinahong paraan, sasabihin ko lang, ito ay isang imahe sa likod lamang. Si Aho ay nagmamaneho ng napakabilis, at dahil sa kadahilanan ng plaka ng lisensya, hindi siya nakatagpo ng hintuan ng pulisya ng trapiko sa daan. Makalipas ang mahigit 2 oras, matagumpay siyang nakarating sa kanyang destinasyon Jiaoshuan. Ang tatlong lalawigan sa timog ay kinabibilangan ng Chenan, Yunnan, at Hunan. Kabilang sa mga ito, ang Chenan Mountain ay makapal na kagubatan at malapit sa mga Miao, kaya mayaman ito sa mga panggamot na materyales, habang ang Southern Hunan ay halos mayaman sa mga gulay, at ang Southern Yunnan ay mayaman sa mga prutas. Pagkasakay sa kotse, ipinakilala ni Gu Xiaokan ang pangunahing sitwasyon. Ang Jiaoshuan ay isang siglong gulang na tradisyonal na tindahan ng gamot na Chino sa Southern Guizhou, at mayroon itong magandang reputasyon at background sa lokal na lugar. At si Sun Jiaonian, ang may-ari ng Jiaozuan, ay kilala rin bilang King of Medicine sa Southern Guizhou. Direktang ipinarode ni Aho ang kotse malapit sa Jiaozuan, at bago siya bumaba ng sasakyan, nakita niya na ang labas ay puno ng mga tao sa lahat ng uri, at pinag-uusapan nila si Jiaozuan. Pagkababa ni Ye Chen sa kotse, dumiretso siya sa gitna ng karamihan, at nalaman na may dalawang malalaking lalaki na nagbabantay sa pintuan ng Jiaozuan, na nakatingin sa mga tao na may masamang ekspresyon. At sa brick wall ay may reward post, na katulad ng sinabi ni Gu Xiaokan. Ang pangkalahatang kahulugan ay ang anak na babae ng may-ari ng Jiaoshuan ay may malubhang karamdaman at naghahanap ng isang sikat na doktor. Pagkatapos makumplito ang kaganapan, magbibigay siya ng Tianlenghua at 10 milyon na cash. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay na kung ang lalaki ay walang asawa, maaari niyang pakasalan ang anak na babae ng amo. Tingnan ang seryeng ito ng mapagbigay ng mga pabuya. Ang isang doktor na may salamin sa tabi ni Ye Chen ay tila malapit ng gumalaw. Mabait na paalala ng tiyuhin, gusto mong mamatay, ang reward post na ito ay hindi madaling ibunyag. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ng lalaki. Hanggat ang reward stickers ay ibinunyag, kung hindi magagamot ang sakit ni Miss Sun, papasok sila patayo at lalabas ng paalang. Agad na naging berde ang mukha ng lalaki, dali-dali itong umatras ng ilang hakbang, napalunok, at sinabing, hindi. Hindi naman magiging seryoso yun, di ba? Hindi. Haha, hindi mo ba nakita? Ilang tao na ang nakapasok kanina, may tinatawag na medical saints, may tinatawag na medical gods, at may mga overseas medical experts. Inilabas ng mga tao. Binata, nakikita ni Tio na bata ka, kaya ipinapayo ko sa iyo na huwag pumunta sa maputik na tubig na ito. 10 milyon ay nakatutokso, at ang anak ni Ginoong Yao Wangsan ay maganda, ngunit kailangan niya mabuhay upang tamasahin ito. Tingnan na lang natin dito. Napatingin ang lalaki sa mga taong nakapaligid sa kanya at nakitang lahat ay parang nanunood ng magandang palabas, ibinasura na lang niya ang hindi makatutuhanang mga iniisip sa kanyang puso, hawak-hawak ang kanyang mga kamay at nakangiting inaabangan kung sinong lalaki na hindi marunong mabuhay o mamatay ang maglalakas loob na lumapit at ibunyag ang listahan. Sa sandaling ito, isang ordinaryong binata ang humakbang pasulong at tinanggal ang bounty sticker na nakapaskil sa labas. Napatingin ang binata sa dalawang malalaking lalaking nakabantay sa pinto at bahagyang ngumiti. Kaya kung gamutin ang sakit na ito. Habang bumababa ang boses ni Ye Chen. Ang buong pasukan ng Jiaoshuan ay agad na natahimik, at lahat ay nakatitig sa kanya ng nanlalaki ang mga mata, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Wala talagang takot sa kamatayan. Pagkatapos mag-react ng lahat, nagkagulo. Napakabata pa talaga ni Ye Chen. Ayos lang na magmukhang wala pang 30 taong gulang, at ang pinakamahalagang bagay ay nakasuot siya ng napakasamang damit, at wala siyang makitang anumang medikal na kasanayan. Sa pinangyarihan, ang isang matandang Chinese medicine na doktor ay nagsimulang magpagalit, binata, banibiro mo ba kami? Nagbingi-bingihan si Ye Chen, at tumingin lang sa dalawang malalaking lalaki na nagbabantay sa pinto nang walang pakialam, ang isa sa kanila ay nginisyan at pagkatapos ay pumasok sa silid, tila may aabisuhan siya para ibunyag ang listahan. Para sa isa pang malaking lalaki, tumingin siya kay Ye Chen nang may habag sa kanyang mukha. Sa kanyang opinyon, si Ye Chen, tulad ng mga napilayan noon, ay nakita na ang gantimpala ay bukas palad, kaya hindi siya natatakot sa kamatayan. Sa ingay ng mga yabag, may ilang tao pa sa pintuan. Ang pinuno ay isang matandang lalaki na nakasuot ng Chinese tunic suit, na may mapupulang kutis at puno ng enerhiya, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi nakangiti, at may malamig na tingin sa gilid ng kanyang bibig. Nang makita nila ang taong paparating, nanlamig ang ekspresyon ng lahat. Hari ng gamot na si Sun Jiaonian. Ang isang malaking tao na kinabibilangan ng lahat ng tradisyonal na industriya ng Chinese medicine sa Southern Chen, isang taong maaaring magdulot ng lindol sa Southern Chen sa pamamagitan ng pagtapak ng kanyang mga paa, ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon, syempre, hindi na kailangang sabihin. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroong isang bulong-bulungan na mayroong isang grupo ng pagkolekta ng damo sa ilalim ng hari ng gamot na espesyal na responsable sa pagkolekta ng mga materyales na panggamot. Ang mga taong ito ay hindi lamang maaaring mangolekta ng mga panggamot na materyales, ngunit pinutol din ang mga tao.
Sumulyap si Sun Jiaonian sa karamihan, pagkatapos ay tumingin kay Ye Chen ng walang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay nagbabanta, binata, ito ba ang reward post na iyong ipinahayag? Hindi masama. Bahagyang ngumiti si Ye Chen. Alam ng lahat ng naruroon ang aking mga patakaran. Kung hindi ka sapat, malala ang kahihinatnan. Ang mga mata ni Sun Jiaonian ay kumikislap, kaya, ngayon ay bibigyan kita ng pagkakataong bumalik. Makatuwiran na kapag nag-post siya ng reward, natural siyang umaasa na ang mga masters ng Xinglin sa mundo ay darating upang marinig ang balita, ngunit ang mga interes ay gumagalaw, at palaging may ilang mga tao na gustong mangisda sa magulong tubig. Sa kanyang opinyon, si Ye Chen ang huli. Sa sandaling bumaba ang boses, ang paghinga ng lahat ay naging stagnant. Mula sa mga salita ni Sun Jiaonian, ang isang tao ay maaaring makaramdam ng pagkamangha at dugong bakal. Namutla ang dating doktor sa panunood, at tumingin sa tiyuhin sa tabi niya ng may pasasalamat, talagang delikado ito, at pagkatapos ay tumingin siya kay Ye Chen na may hitsura ng Schadenfreude. Nang malugod niyang tinatanggap si Sun Jiaonian, walang katuturang sumagot si Ye Chen, gusto ko lang malaman, kung pagagalingin mo ang iyong anak, ibibigay ba sa akin ni Chen Lenghua? Tumawa si Sun Jiaonian, naningkit ang kanyang mga mata at sinabing, kung mapapagaling mo talaga ang aking anak, hindi lang si Chen Lenghua ang ibibigay sa iyo, ipapapakasal ko rin si Rongrong sa iyo, kasama ang 10 milyong dot. Gudong. Sunod-sunod ang paglunok ng laway at pagsipsip ng malamig na hangin sa eksena, at nagiinit ang kanyang mga mata. Sun Serong. Kilala bilang isa sa nangungunang 10 dilag sa Southern Guzhou. Hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang itinuturing na diyosa ng panaginip, at mayroong hindi mabilang na mga manliligaw. Gayunpaman, masyadong mataas ang paningin ni Sun Serong, at ang lahat ay hindi nang ahas na magpagulo dahil sa kapangyarihan ni Sun Jiaonian. Sa sandaling siya ay naging manugang ng hari ng medisina, masasabing umakyat siya sa langit at makakalakad ng patagilid sa buong Chenan. Kahit si Gu Xiaokon, ang elder ng pamilya Gu, ay medyo naantig. Habang ang lahat ay namangha, umiling si Ye Chen at ngumiti, kalimutan mo na ito, sa pagtingin sa iyong karangalan, alam mo na ang iyong anak na babae ay hindi mas mahusay, at ako ay miyembro din ng pamilya. Hindi naman siya nagpapanggap na mapilit, pero natatakot siya na kung pagalingin niya ang tao, umaasa talaga sa kanya ang kabilang partido. Pagdating ng panahong iyon, magkakaroon ng extra mother si Meng Meng ng walang dahilan, kaya nakakapagtaka kung hindi siya galit sa sarili. Nang marinig ng lahat ang mga salita, ang kanilang mga katawan ay suray-suray at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka, sa pag-aakalang mali ang kanilang narinig. Ito ba ay pagkasuklam o pagkasuklim? Nawala ang ngiti sa mukha ni Sun Jiaonian, at ninisyon niya, kung ganoon, mangyaring pumasok. Sana ay higit ang kakayahan mo kaysa sa tono mo. Kung hindi, Nilinggan ni Ye Chen ang kanyang ulo at bahagyang tumango kina Gu Xiaokon at Ahu sa karamihan, pagkatapos ay sinundan si Sun Jiaonian sa Jiaozuan at dumiretso sa isang lounge sa ikalawang palapag. Napakaraming tao ang nagkukumpulan sa loob ng mga sandaling ito, ngunit karamihan sa kanila ay mga doktor na nakauniforme, matamang nakatitig sa mga medikal na instrumento sa kanilang harapan. Sa gitna ng instrumento ay isang kama, kung saan nakahiga ang isang babaeng mapatla ang mukha. Bahagyang nakapikit ang mga mata ng babae, mapatla ang maselang bahagi ng mukha nito, at natatakpan siya ng dalawang makakapal na kubrekama. Nagkaroon ng lamig sa bahay. Tiningnan ni Sun Jiaonian ang babae sa kama ng may panghihinayang, itinaas ang kanyang mga mata at tinanong ang isang matandang doktor sa tabi niya, kumusta ang binibini? Siya ay lumaki na at may anak na babae, at masasabing lahat ng kanyang espiritual na kabuhayan ay nasa kanyang anak na babae. Little. Bumababa na ang vital signs ni ate, ako. We tried our best. Pinunasan ng matandang doktor ang kanyang pawis at nauutil. Nagdilim ang ekspresyon ni Sun Jiaonian, at sinulyapan niya si Ye Chen, please. Tumanggaw si Ye Chen, kumakbang ng 2 hakbang patungo sa kama, iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang palso ng babae, palihim na nagbuhos ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, at biglang nakaramdam ng malamig na lamig. Si Sun Jiaonian ay patuloy na nakatitig sa kanya, at hindi maiwasang magtanong, paano? Nang magsasalita na sana si Ye Chen, nakita niya ang isang lalaking nakasot na mabilis na naglalakad mula sa labas, pagkatapos ay lumapit kay Sun Jiaonian at bumulong ng ilang salita. Ang mukha ni Sun Jiaonian ay biglang nagpakita ng kagalakan, at siya ay labis na nasasabik na hindi niya napigilan ang sarili, bilis, pakiusap, hindi, ako mismo ang gagawa. Pagkasabi niyan, tumigil siya sa pagtingin muli kay Ye Chen, tumalikod at naglakad palabas ng bahay kasama ang isang tao, na parang may babatiin siyang mahalagang tao, na ibang-iba sa kanyang ugali kay Ye Chen. Natigilan si Ye Chen. Hindi nagtagal, umalis si Sun Jiaonian at bumalik, ngunit napalibutan siya ng isang binata. Ang binata ay nasa 20s, nakasuot ng suit, na may pambihirang tindig. Namula ang mukha ni Sun Jiaonian, na para bang nakakita siya ng isang tagapagligtas, Mr. Lin, lubos akong nagpapasalamat na handa kang bumaba ng bundok upang gamutin ang batang babae sa pagkakataong ito. Ang binata ay mukhang walang pakialam, sinulyapan ng babae sa kama, ang kanyang mga mata ay nag-iinit, pagkatapos ay ibinoling niya ang kanyang mga mata kay Ye Chen, nakasimangot at sinabing, sino ito? Nandito rin ito para gamutin si Rongrong. Paliwanag ni Sun Jiaonian. Napangisi ang binata nang marinig ang mga salitang paggamot. Sa tingin ko, hindi ito sinungaling, tama ba? Elder Sun?
Halos buong buhay mo ay nabuhay ka ng walang kabuluhan, ngunit hindi mo man lang matukoy ang pagkakaiba. Mukhang nahihiya si Sun Jiaonian. Ang dahilan kung bakit pinapasok si Ye Chen ay dahil ang binata sa kanyang harapan ay hindi pa bumababa ng bundok sa oras na iyon, at wala siyang pagpipilian kundi ang mamatay bilang isang buhay na doktor ng kabayo. Hindi na siya hinintay ng binata na magsalita, tumingin siya kay Ye Chen ng walang katulad na paghamak, at iwinagayway ang kanyang kamay, hayaan mo siyang lumabas, kasama ko, Lin Fan, dito, saan ko magagamit ang ganoong basura. Oo. Tumugon si Sun Jiaonian at lumingon kay Ye Chen na may walang pakialam na ekspresyon, kailangan mong matuwa na dumating si Mr. Lin sa tamang oras, kung hindi, ang iyong katapusan ay magiging katulad ng mga nauna, kaya bilasan mo. Umupo si Ye Chen sa isang upuan, nagsindi ng sigarilyo mag-isa, itinaas ang mga binti ni Erlang at tumingin sa kanya. Sun Jiaonian, kung sasabihin ko, luluhod ka at magmakaawa sa akin, naniniwala ka ba?